Gumagamit pa rin ba kayo ng DSLR? Sa panahon ngayon, medyo nasikat na yung mirrorless. Pero sa mga photographers na professional, gumagamit pa rin sila ng mga ganito. So, mga DSLR. Pag sinabing DSLR, ito yung meron pa ring lens na nagre-reflect. Hindi siya katulad ng mga latest na eye autofocus or ano yung mga iba't ibang feature na naglabasan ngayon. Pero kung nakikita nyo, yung dinala sa outer space ng mga astronauts na camera is DSLR pa rin. Bakit? Isa sa mga features ng DSLR is medyo luma na kasi yung technology niya. Tsaka hinog na mature na mature. So, ibig sabihin, well-developed na yung mga sensors ng DSLR. Then, malalaki pa rin yung parang noise niya. Yung noise, pagdating sa noise, medyo kakaunti lang talaga yung advantage ng mirrorless compare sa DSLR. Yung mga bagong camera ngayon is advantage lang nila is yung mga autofocus. Mahilig na sa eye autofocus, yung mga AI. Pero kung mga seasoned photographers like landscape, gumagamit pa rin ng ganito. Yung DSLR. And then, kung ako yung papipiliin, isa lang yung lens na bagay sa travel, kahit ano, na gig. So, ito yung 2470. So, yung 2470, 2.8 version 2, ang laki nito. Mabigat rin compared to sa karaniwan na kit lens. So, pag zoom mo siya, yan, tutubo yung lens. Hindi katulad ng iba dyan. Yung mga zoom na 70-200, naka-fix na sila eh. Ito, tutubo pag ni-zoom mo sa 70. Pag 24, ganun. Okay? So, hindi pa rin siya luma. So, yung challenge lang dito sa lens na to is nagkakaroon siya ng lens error pag nag-shoot ako ng above 2.8 na aperture. So, known siya na issue sa Canon na mga USM tsaka merong zoom lens. Kasi pinakita ito sa isang repairman dito sa na itong flex cable talaga yung magkakaproblema sa loob ng lens na to. Yung flex cable sa pag-zoom in, pag-zoom out, lalo na pag hindi ka maingat, then may tendency na yung flex ribbon cable, wire kasi yun na manipis. Nasa loob ng lens. So, yun yung mga kadalasang masisira. Lalo na pag zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Pero, magagamit pa naman to na lens na to. Yun nga lang, 2.8 na lang yung aperture niya. So, yung 2.8, okay siya sa low light. Okay siya sa portrait. Yung challenge lang, pag nag-shoot ka ng landscape, yung 2.8 is hindi siya enough pag hindi yung gusto mong i-expose na deep na depth of field, yung focus from foreground to background, yun yung hindi ma-achieve ng 2.8 sa aperture na yan. So, yung challenge ko is to shoot this lens sa mga portrait. So, gagamitin ko siya. So, ito pala is Canon original 24-70 version 2. So, yung original price ito, huwag nilang i-search nyo na lang. Pero ito, one of the best of its class. Maganda pa rin siya pagdating sa portraiture, mga shoot. Okay? So, yun nga, yung challenge ko lang is so nag-search ako sa internet. Dalasan pala yung mga problema doon is flex cable yung issue. Okay? So, shout out naman sa mga gumagamit pa ng DSLR dyan. Hindi naman natin kailangan ng latest na camera. Kung hobby user. Pero kung gusto nyo yung mga wildlife,
Yun yung nakatook advantage sa mga latest na autofocus, autofocus especially. Kasi yun yung pinagmamalaki nila na connection. Okay? So, pagdating sa gears, okay pa rin 'to, sulit pa rin, ah, wala pa ring tatalo 'pag ano. Yun nga lang, yung mga ngayon na mga gears is medyo magagaan na, kaya pagaanan na. Kasi yung dati imaginin mo, ito yung tool of creation. So, ano lang, reminder lang na yung camera is just a tool of creation. Hindi siya latest na camera, makakakuha ka ng maganda na photo. So, hindi pa kayo naka-visit sa Instagram ko, Elmer Shocks, andun yung mga drone shots, saka DSLR shots na sinishare natin. And isa sa pinakagusto ko ngayon is into macro shots. Okay? So maraming salamat and sana nagustuhan nyo na yung 24-70 ko is shoot only at 2.8. So gagawa ako ng gallery doon dahil sa known issue na to. Okay? Thank you. See you